Hello freelancers, July na po. Pwede na tayo mag-file ng second quarter income tax return. Start of filing July 1, 2025 at ang deadline is on August 15, 2025. I will share a quick guide para magamit mo as a reference. My name is George. I'm a freelancer's tax advisor at GA Consulting. Since 2018, we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. Let's start. Tatlong scenario po yung isi-share ko. Reminder lang po, para lang ito sa mga naka 8% income tax rate option. Scenario 1 is for freelancer na less than 250,000 ang income or yung wala pong tax due. Scenario 1 ay para sa mga freelancer na BIR registered ng January 2025 and previous years. Pwede mo po itong gamitin. Start po tayo, scenario 1. First step, review natin yung BIR Certificate of Registration. So ito po yung COR ko. Dito po nakalagay kung ano ang kailangan kong i-file or i-comply kay BIR. Dito po sa ating tax types. Para sa mga freelancer na naka 8% income tax rate option, income tax return lang po ang nasa ating BIR Certificate of Registration. Isang quarterly at isang annually. So ngayon po, itong second quarter ang ating kailangan i-file. At nakalagay naman dito, on or before August 15. Yan yung deadline. Dito naman po tayo sa income summary ko. Ito po yung income ko for the second quarter. Ano ba ang second quarter? Month of April, May, and June. 20,000 per month, total of 60,000. And then meron din po akong 60,000 income ng first quarter, total of 120,000, hindi pa rin po lumagpas ng 250,000, and meron po tayong non-taxable income na 250,000 per year. So wala pa rin pong tax. Ang taxable income, negative pa po, negative 130,000. Proceed na po tayo sa EBIR. So ito po yung EBIR. Since nakapag-file na tayo previously, ilagay lang po natin yung TIN natin. Click natin yung tab, mag-auto fill out na po ang ating profile dahil nakasave na po yan sa ating eBIR software. Dito po tayo sa list of BIR forms. Hanapin natin yung 1701Q version 2018. Very important po yan. Version 2018 ang pinaka-updated po up to this date na quarterly income tax return. Click natin, click fill up, click OK. Start na po tayo. Number 1, automatic po for the year 2025. Number 2, quarter. Ano yung fina-file natin? Second quarter. Number 3, no. 4, 0. 5, automatic po yung TIN. 6, RDO code automatic. 7, taxpayer type is professional. 8, ATC is 017, 8% income tax rate. Number 9, taxpayer name automatic. 10, address automatic. 10A zip code automatic. 11, date of birth, manual po nilalagay. 12, email address automatic. 13, citizenship, manual po nilalagay. 14, leave as blank. 15, tick no. 16, automatic na pong naka 8%. And then part 2, background information on spouse. Pag married po tayo, leave as blank pa rin po. And then click natin, scroll down, click validate. Validation successful, ibig sabihin na fill out ko na po lahat ng required information sa page 1. Click OK. Click po natin yung edit and click next. Dito po tayo sa Schedule 2 for 8% income tax rate. Number 47A, dito po ilalagay yung income ko for the second quarter. Balikan natin yung income summary. Ito po, ang income ko for the second quarter is 60,000. Yan pong ilalagay sa 47A. 48,049 automatic. 50A, total taxable income previous quarter. Ang fina-file ko po ngayon ay second quarter ITR ko. Kaya ang previous quarter ITR ko ay first quarter ITR. So ito po siya. Ito ang first quarter ITR ko. Ayan, nakalagay first. And then, hanapin natin yung 51. Cumulative taxable income ko.
is 60,000. So siya po yung ilalagay ko dito sa 50A, 60,000. Number 51, cumulative taxable income, automatic po, 120,000. 52A dito natin ilalagay, very important, yung non-taxable income na 250,000. So manual po siya nilalagay. Kaya taxable income, negative 130,000. Kaya wala pong tax due. Zero siya. And then click natin yung validate. Ayan, validation successful. Okay. Tapos na po tayo. Balik tayo sa page 1. Ayan po, zero ang tax payable. Wala pong kailangan bayaran dahil hindi naman lumagpas ng 250,000 ang income ko. File na po natin online. Click submit final copy. Click OK. And then mag-agree po sa service agreement. Ito po yung pinaka-last step. Hindi ko na po siya gagawin dahil for example, purposes lang po itong pinapakita ko. Reminder lang, dapat po mabasa natin yung submit successful. In my case, lagi pong nag-fail yung una kong submission. Ang gagawin po natin, i-resend lang po natin, tapos dapat mabasa natin itong submit successful. And that's it. Hintayin na lang po natin yung BIR tax return receipt confirmation sa email natin. And then ipapakita ko po yung final output. Ito na po yung final output, guys. I-print out po natin ng PDF. Page 1 yung ating ITR, saka page 2. Lagyan din po natin ng pangalan. And then yung page 2 natin, ayan. At ang page 3 natin ay yung tax return receipt confirmation. Very important, ito yung proof na nakapag-file tayo. In my case, wala namang tax due, kaya kailangan kompleto po. That's it, guys. I hope makatulong itong guide sa pag-file nyo ng second quarter income tax return for the year 2025. Next filing po is the third quarter ITR. So sa October pa po yun. More power sa freelancing business nyo, more clients to come. Stay safe.